Mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Learning Competency 3C. Na isa sa kilos ang wastong paraan ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Tanong: mahal mo ba ang iyong pamilya? Paano mo ito ipinakikita sa kanila? Ikaw, sa tingin mo ba ay mahal ka ng mga kapamilya mo? Ano ang mga kilos nila na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa iyo? Sa pamilya, mahalaga ang pagmamahal. Ngunit hindi lahat ng kapamilya natin ay nagpapakita nito sa parehong paraan. Bawat isa ay may kanya-kanyang pangunawa at kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. May mga miyembro ng pamilya na mas nauunawaan ng pagmamahal sa pamamagitan ng salita. May iba naman sa gawa at may iba na sa oras o simpleng lambing ito na a-appreciate. Minsan, nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya ang magkaibang pagkakaunawa sa paraan ng pagmamahal. Halimbawa, gusto ng anak na marinig ang mahal kita mula sa magulang, pero ang magulang naman ay ipinakikita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagluluto o paghahanap buhay para sa pamilya. Ang anak iniisip na hindi siya mahal, pero sa totoo, ipinakikita lang ng magulang ang kanyang pagmamahal sa pamilya sa paraang alam niya. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang 5 wika ng pagmamahal o love languages at kung paano natin ito makikilala sa ating pamilya. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin ang isa't isa bago natin ipakita ang ating pagmamahal sa tamang paraan. Iba't ibang wika ng pagmamahal o love languages. Una, words of affirmation. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita gaya ng puri, pasasalamat, at mga salitang nagpapalakas ng loob. Halimbawa, isang nanay na nagsasabi sa anak, "Ang sipag mo sa pag-aaral, anak." O ang kapatid na bumabati, "Congrats sa magandang grado mo." O ang isang lola na nagsasabi sa apo, "Ang ganda naman ng apo ko." Ngunit hindi lahat ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng salita. May iba naman na mas komportableng ipinapakita ito sa pamamagitan ng gawa o tinatawag nating acts of service. Ang pagmamahal ay naipakikita sa pagtulong at paggawa ng bagay para sa mahal mo. Halimbawa, tatay na nag-aayos ng sirang laruan ng anak, o ang nanay na nagluluto ng paboritong ulam ng pamilya, at anak na nagtitimpla ng kape para sa tatay. Samantalang ang iba naman, ipinapakita ang pagmamahal sa pagbibigay ng simpleng bagay o regalo. Ito ay receiving gifts. Hindi tungkol sa halaga ng regalo, kundi sa kahulugan at effort na ipinapakita. Halimbawa nito, anak na gumagawa ng handmade card para sa nanay, at tatay na nagdadala ng pasalubong mula sa trabaho, at kuya na nagbibigay ng laruan sa kanyang kapatid. Ngunit higit pa sa mga regalo, may mga taong mas nararamdaman ng pagmamahal kapag binibigyan sila ng oras at atensyon o tinatawag na quality time. Ito ay ang paglalaan ng oras para makinig, makausap, o makasama ang pamilya. Halimbawa, ang pamilya na sabay-sabay kumakain at nagkukwentuhan sa hapag. O ang kuya na nakikinig sa problema ng nakababatang kapatid. At kapamilya na ibinababa ang cellphone para makapag-focus sa pakikinig sa sinasabi na kausap. At syempre, may iba pa ring mas malapit ang loob kapag nararamdaman nila ang physical na lambing o physical touch. Simpleng yakap, tapik o hawak na nakakapagparamdam ng pagmamahal. Halimbawa, yakap ng nanay sa anak bago pumasok sa paaralan. Tapik sa balikat ng kapatid bilang encouragement. O paghalik ng lola sa kanyang apo. Ito ang 5 wika ng pagmamahal. Maaaring magkakaiba ang paraan natin, pero iisa lang ang layunin, ipadama sa ating pamilya na sila ay mahalaga. Ngayon na nalaman na natin ang iba't ibang wika ng pagmamahal at kung paano ito ipinakikita sa ating pamilya,
halagang hindi lang natin maintindihan, kundi maisagawa din natin ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay pinakikita sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Kaya ngayon ay gagawa tayo ng plano ng pagmamahal sa pamilya, kung saan isusulat ninyo ang mga simpleng bagay na maaari ninyong gawin ngayong linggo upang ipadama ang inyong pagmamahal sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Narito ang halimbawa ng plano ng pagmamahal sa pamilya. Kopyahin ito sa iyong sariling papel at ibigay ang hinihingi nito. Sa unang hanay, sa kasapi ng pamilya, isulat ang pangalan ng iyong miyembro ng iyong pamilya. Halimbawa ay ang iyong tatay, nanay, kuya at ate. Sa ikalawang hanay naman, sa wika ng pag-ibig, isulat kung anong love language niya. Halimbawa si tatay, ang love language niya ay act of service. Sa ikatlong hanay naman, sa gagawin ko, ilagay ang isang konkretong aksyon na gagawin mo ngayong linggo upang maipadama ang iyong pagmamahal sa kanya na naaayon siyempre sa love language niya. Dahil act of service ang love language niya, ay ipagluluto mo siya ng kanyang favorite food. Yan, ipagluluto ko siya ng paborito niyang ulam. Sa ikaapat na hanay naman ay isulat mo kung ano ang naging reaction niya pagkatapos mong gawin ito sa kanya. Kung siya ay natuwa at nagpasalamat sa iyo, isulat mo rito, natuwa at nagpasalamat sa akin. Pagkatapos, bumalik ka sa unang hanay. Sa ibabaw ng salitang tatay, pipirma siya. Katunayan na nagawa mo na ito. Siguraduhin ang iyong sagot ay simple, tapat, at magagawa mo sa loob ng linggong ito. Sa pamamagitan ng plano ng pagmamahal sa pamilya na ito, ay masisigurado mo na maipadadama mo ang iyong pagmamahal sa bawat miyembro ng iyong pamilya na naaayon sa kanilang love language. Buod ng aralin. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal. Maaaring magkaiba ang wika ng pag-ibig ng bawat kasapi ng pamilya. At minsan ay nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag natutuhan nating kilalanin at unawain ang love language ng ating mga mahal sa buhay, mas nagiging malalim ang ating relasyon sa kanila. Higit sa lahat, ang tunay na mahalaga ay ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa araw-araw sa pamamagitan ng mga simpleng kilos na nagmumula sa puso.